Father, we give you the highest praise, honor, glory, and adoration. Panginoon, sa gabi nito ay patuloy akong lumalapit sa iyo. Dahil apart from you, O Lord, wala akong magagawa. Hindi po kung yung abag at ahawa. Sige, samahan mo ko, O Lord. Maghahayag ng iyong mga salita. At gawin mo lamang ako, O God, daluyan ng iyong mga salita. At dalangin ko rin, O God, ang lahat ng aming maririnig sa gabi nito ay maging tumimo sa aming mga puso. Makabangan namin, O Lord. At transform, O Lord, yung mga buhay namin, lalo lamang sa aming mga pananampalataya. Lord, pinagkakatiwala ko lahat sa iyo ang gawain ko, Lord. Salita mo sa gabi ito. Kasama kami mga spiritual heart. Handang magpaturo. Spiritual understanding. Maraming salamat po, Panginoon. Patuloy kong pinasasalamatan. Ngayon pa lamang pinasasalamatan. Purihin ka, Ama, dakilain ka sa tamang patalan ng Panginoon Jesus. Kabayat at lubay ng iyong banal na Espiritu. Amen. Praise the Lord. Sa gabi pong ito ay napakaganda po ng mensahe. Patuloy na babaguhin yung the way tayong manalangin. I pray na salita ng Lord sa gabi nito maunawaan natin. Amen. Praise the Lord. Sino po sa inyo rito ang nakapanood ng movie na Back to the Future? Amen. Isa lang. Kasi matagal ng matagal ng movie 'yon. Ang Back to the Future ay may 3 part. Yung part 1, yung po yung bumalik sila. May sasakyan silang may sasakyan po sila, bumalik sila sa future upang ayusin yung pamilya nila. Baguhin lahat sa patungkol sa kanilang mga pamumuhay. At ang Back to the Future 2 po, ito po yung nagpunta naman sila sa future upang ayusin yung problema ng kanilang pamilya dahil nagkagulo-gulo na yung problema lalo-lalo na sa kanilang mga anak. Alam niyo po mga kapatid, bilang isang Kristiyano, ang tanging pwede lang natin isend sa future ay ang ating mga panalangin. Amen po ba? Pwede natin isend to. Kagaya ng kung gusto po natin pumunta sa ibang bansa, ngayon pa lamang dapat idinudulog na natin sa ating Panginoon. Lord, in your perfect will, next year makakapunta ako sa gusto kong bansa. Kung gusto natin maging pastor, kung gusto natin maging praise and worship leader, ay dapat idinudulog na natin ito sa ating Panginoon. Kung gusto natin ng mapabuti ang pamilya natin, kung gusto natin magamit ang ating mga anak sa paglilingkod sa ating Panginoon, ay ngayon pa lamang dapat pinapanalangin na natin to para in the near future sa paglaki ng ating mga anak ay maging kagamit-gamit siya. Amen? Kagaya na lamang po ng short exhortation natin sa gabing ito ay ito po ay matatagpuan sa aklat ng Chronicles. First Chronicles. Ang First Chronicles po ay ang sumulat ay si Esdras. At ang sabi po doon ay isunulat po ito nung 450 to 425 BC. At ang First Chronicle po, kung titingnan po natin ang First Chronicle mula sa chapter 1 hanggang chapter 9, ito po yung pagkasunod-sunod ng lahi ni Adan hanggang sa maging hari si King David. At nasulat din po yung mga lahi ng mga naging anak niya, lalo na yung mga naging hari at mga tagapaglingkod ng tabernacle. At napakaganda po rito na doon sa chapter 4 ay makikita po natin mayroon purong isang tao ay si Jabez. Amen? Kilala po natin si Jabez. Minsan lamang po nabanggit si Jabez sa First Chronicle. Pero napakaganda po ng panalangin ni Jabez.
Dahil kung kilalanin natin si Jabez, ay siya'y pinanganak sa pasakit. Kaya sabay-sabay po natin basahin ang 1 Chronicles 4, 9, and 10. Jabez was more honorable than his brother. His mother had named him Jabez, saying, I give birth to him in faith. Jabez cried out to the God of Israel, "Oh, that you will bless me and enlarge my territory. Let your hand be with me and keep me from harm, so that I will be free from pain." And God granted his request. Amen? Si Jabez daw po ay isang honorable. Honorable po sa mata ng ating Panginoon. Kaya lahat po ng kanyang pinalangin ay sinagot ng ating Panginoon. At sabi rin po dyan, Jabez was honorable than his brother. Ibig sabihin po pala, yung mga kapatid niya ay hindi kalugod-lugod sa mata ng ating Panginoon. At yan din po yung yan din po sa Chronicle 9, bumalik sila na galing sa pagkasakop sa kanila ng Babylonia. At sabi po dyan, his mother had named him Jabez, saying, I give birth in pain. Napakasakla po ng dinanas niya, di ba? Kung yung dinanas ng mother niya ay ibinigay pa sa kanya. Hindi natin alam kung ano yung paghihirap na dinanas ng mother ni Jabez at ipinasa pa po sa kanya. Parang naging sumpa. At sabi po diyan, nung si Jabez ay tumawag sa ating Panginoon at siya ay nanalangin. Amen? At isa nga rin po pala diyan, kung napakaganda po diyan, no? His mother had named him Jabez. Kaya nga po, minsan, kung may mga anak tayo, ay dapat huwag natin pinapangalanan ng kung ano-ano. Kasi minsan nagiging start to ng bully sa ating mga anak. Amen? And Jabez cried out to the Lord at mga panalangin niya, bless me, enlarge the territory. Okay? Tapos ang title po ng ating prayer, meeting sa gabing ito ay pinamagatan ko pong prayer can change your future. Maaari po bang mabago ng panalangin ng ating mga kinabukasan? Amen? Dahil mahalaga yung kinabukasan natin. Dapat idinadaan po natin ang ating kinabukasan sa ating mga panalangin. Tayo pong lahat ay mga anak ng Diyos. Dapat tumatawag tayo sa ating Panginoon. Dapat yung future natin dapat laging nakadepende sa ating Panginoon. Amen? Kaya sabi po diyan, what should we ask God to change our future? Ano-ano pa dapat ang gawin natin? Ano-ano pa dapat nating ipanalangin upang mabago ang ating mga future? Si Jabez, nanalangin po siya diyan. Nanalangin si Jabez na nanalangin po si Jabez diyan